Palakpakan po natin, Pastor June Payumo. Amen. Amen. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At kayo po ba ay nagising na nasa tamang kondisyon? Amen. Yes, of course. At katunayan tayo po ay malakas. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang buhay na kung saan na tayo mayroong kapayapaan. Hindi lamang yan, tayo ay wala sa ospital, wala sa banig ng karamdaman, at tayo ngayon ay binigyang pagkakataon ng ating Diyos upang siya ay mapapurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, dalangin ko na bawat isa sa atin at aking iling na bigyan ho natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Upang sa ganoon, ito ay maging pundasyon ng ating pananampalataya at tayo maging matibay at matatag sa bawat isa't isa sa relasyon natin sa Kanya. At ang buong buwan na to, pinag-usapan po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. At tunay nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi may kumpara kanino paman o sa lahat ng nagbibigay ng isang bagay na kung saan na mararanasan mo ang pag-ibig. Subalit, hindi mo ito may kumpara ang pinanggagalingan na tanging nagbigay ng genuine love ay ang ating Diyos sapagkat siya ang pinagmulan ng pag-ibig. Amen. Kaya nga po, nung nakarang linggo ating ginalakay sa 2 linggo na nakaraan, yung una, the purity of God's true love, na kung saan na ito ay puro at hindi po siya 99%, kundi ito ay kabuuan sa kanyang buhay na kung papaano na ito ay ginawa niya ang lahat upang sa ganoon tayo ay maligtas. At katunayan nga, sa pinag-usapan natin noong nakaraan sa aklat ng 2 Peter 3, verse 17, sabi nga, "You are already know these things, dear friends. So be on guard, then you will not be carried away to the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Rather, you must grow in the grace of knowledge of our Lord Jesus Christ," na kung saan ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng isang buhay na walang hanggan. Hindi po tayo worthy na ito ay mag-gain natin. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, ito ay pinagkaloob sa bawat isa't isa sa atin. Ibinigay na libre at ipamahagi natin ng libre sapagkat ito'y walang bayad. And then the second Sunday, the God's love demands first love. Ang ating Diyos ay tumitingin doon sa unang pag-ibig natin o ito ay gustong masariwa sa bawat isa sa atin from every day na dinadala natin ang ating relasyon sa Kanya, yung first love. Yung sabi nga ni Pastor Manny, at first love never die. Namamatay ho ba ang first love? Sa mga bata, sasabihin niya, hindi ho namamatay. Subalit ang ating first love sa ating buhay ay ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat sinabi ng ating Diyos, ang igit na umibig kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Kung inibig mo ang iyong asawa nang igit pa kay Kristo, hindi ka karapat-dapat kay Kristo. Kung inibig mo ang iyong anak na igit pa kay Kristo, hindi ka karapat-dapat. O mga bagay na kung saan na meron tayong posesyon na property na inibig natin kaysa igit pa sa ating Panginoon, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga po, ang first love natin ay ang ating Panginoong Yesus sapagkat sa Revelations nga, sabi nga, inanap niya in Revelations 2:4, "Yet I hold this against you, have forsaken the love you had at first." Ito ay kanyang hinahanap sa bawat isa sa atin. Bakit kailangan natin panatiliin yon, i-maintain, upang sa ganoon tayo ay hindi makaalis doon sa panuntunan ng ating Panginoon. Tayo pa rin ay sakop ng kanyang presensya sa bawat oras at panahon na tayo ay nabubuhay at nakikibaka sa mundo ito. Yes, of course, ang araw na ito, pag-uusapan po natin ng the second chances of God's love.
The second chances. Ang second chances na sinasabi o binanggit ay hindi lamang yung nagkamali ka ng una, pagkatapos o nagkasala ka yung pangalawa. Yung second chances na tinutukoy ho dito ay even at thousands of fault na ginawa mo or wrong. Kapag ikaw ay nagbukas ng kaisipan at puso na ang Diyos ay iniintay niya kung paano ka lumapit sa isang akbang na kung saan na ito ay makatotohanan with repentance, ito ho ay itinuturing na second chances. At wag ho nating ngayahan na maubos ang second chances. Sapagkat kapag ang second chances ay naubos na, sigurado sa impyerno tayo. Paano po nauubos yon? Ang second chances. Sabi mo kanina, Pastor, kasasabi mo lang, even thousands of wrong, hindi nauubos. Nauubos po yan. Kung ikaw ay patay na at hindi nakapagsisi sa Panginoon. Ubos na ang second chances mo. Kaya nga, sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kung saan the second chances of God's love ay ating makikita sa Luke 15:11 to 24. Ang kwentihong ito ay pinamagatan sa Biblia o binigyan ng title na Alibugang Anak, yung manlulustay. Walit, kung ito ho ay ating bibigyan ng pansin o imahin natin, ito ay nakasentro doon sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, pag-uusapan natin ngayon ang the second chances dito sa Luke 15:11-24 at sabi nga, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me a share of the estates. So he divided in the property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off all a distant country, and there squandered his wealth in a wild living. Verse 14. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country and began to be in need. 15. He went and hired himself out of a citizens of the country who sent him in his field to feed pigs. Ito po, sabi niya, who sent to his field to feed pigs. He longed fills a stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. Verse 18, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your sons. Make me like one of your hired servants. And verse 20, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him and kissed him. 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. In verse 22, but the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. And verse 23, bring fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. And last verse, for his son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa kanyang pagkabasa. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa umaga nito. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya
Sa bawat panahon, Panginoon, ito ay yung pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Marami kaming pagkukulang at pagsalangsang sa iyo, Panginoon. Subalit hindi mo tinitingnan ito sapagkat ikaw ay puno ng biyaya. At magawa mo pa na kami pagpalain sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sa aming kalagitnaan. Kayahan mo po, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu, ang siyang malayang pumilos sa amin at magpahayag ng iyong salita. At luminis sa bawat isa sa amin, sa aming karamihan, upang kami, O Diyos, ay maging karapat-dapat na iyong anak sapagkat noon pa'y anak mo kami. Subalit, kami po, Panginoon, ay laging naliligaw at laging lumalayo sa iyo. O Diyos, hindi ka nagbago kailanman sa bawat isa sa amin. Hayahan mo po, Panginoon, na ang lahat ng humihingi ng pagpapala sa umagang ito, pagpapalang kagalingan, tanggapin niyo in the name of Jesus. I speak healing in Jesus' name. Pagpapalang kapayapaan, receive. At pagpapalang, O Diyos, na pinansyal na kanilang pangangailangan, you receive in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, maging ang iyong lingkod, itago mo ako sa iyong pagka-Diyos. Iniiling ko po, Panginoon, na balutin mo ako ng iyong banal na dugo. At lahat ng aking sasalitain ay yung salita mo lamang, hindi ang aking sarili. Panginoon, salamat sa iyong habag at biyaya. Ako'y nakakatayo sa pamamagitan mo. Ito po ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Dito po sa ating binasa o sa kwento, kung tuloy-tuloy niyong basahin ang kwentong ito sa aklat ng Lucas chapter 15, mayroong pangyayari na kung saan ang panganay ay nagtampo. Kasi nga, naglustay ang bunso o ang nakakabata, pagkatapos ay sinumbatan ng ama na, nung ako, sabi niya, ni biserong kambing, hindi mo ko pinagkatay. Subalit ang aking kapatid na naglustay ng ating kayamanan ay iyo pa nga itong na binigyan ng piging. Alam niyo ho, ang sabi ng ama, anak, ang akin ay iyo. Kung ano ang ari-arian na nandito, nakasama kita ay iyo. At kung minsan meron tayong kaisipan na ang ating sarili ay hindi natin alam kung ano ang ating karapatan. Kaya nagmumukha tayong isang slave na kung saan hindi natin ginagamit ang ating alam na sa ating posesyon. Kaya nga, ito ay isang kwento na sumentro pa rin sa dakilang pag-ibig ng Ama. Dito po, kung ating babalikan ngayon, nakita ho natin kung papaano, sa mga udyo kasi ay hindi ho nila ginagawang itong practice o kaugalian na atiin nila ang kanilang kayamanan habang sila ay buhay. Subalit, kung minsan ay mayroon pa rin pagpapasya. Maging sa atin, kung minsan kasi, kapag tayo ay umihingi na ng mana, sasabihin ng ama, buhay pa ako, pinapatay mo na. Or, bakit mo ba inihingi ang iyong mana sa akin? Ganun. O kaya naman, kung minsan ay sasabihin na, bakit ka nagmamadali na kunin mo ang iyong mana? Pero dito, pinayagan ng Ama sapagkat mahal niya ang kanyang anak. Alam niyo rin ho na tayo ay mayroong minana na isang bagay na hindi maikumpara sa lahat ng bagay. Kung ito ay titingnan natin, meron na tayo actually minana sa ating Panginoon. Una, yung buhay na walang hanggan na ating minana sapagkat ito ay pinagkalob niya sa kanyang biyaya at habag. At isang bagay na ibinigay sa atin na minana natin ay yung time, yung oras. Pero paano natin ginugugol ito, in-spend?
Di ho ba nilulustay din natin ito? Minsan hindi natin na-spend ang time para sa Kanya. O nilulustay natin ito sa walang kwenta. O hindi nakakapagbigay papuri. Kung titingnan ho natin, napakabahit ng ating Panginoon at dakila ang Kanyang pag-ibig sapagkat dito, pinapakita ng ating Panginoong Yesus sa kwentong ito na kung papaano ang puso ng isang ama. At kaya nga sinabi kung kayo bang masamang ama ay iingi ng isda ang iyong anak, ay bibigyan mo siya ng alakdan. O has, o kung siya iingi ng itlog. Ito ay, ako pa kaya ang sabi ng amang nasa langit na mabuti sa lahat. Pinakamabuti sa lahat. Kaya sinabi niya sa atin, sa kanyang salita, na huwag tayong mag-alala, maging ang mga ibon, di man silang tatrabaho, nakakain. Subalit, dito ho, sabi nga, ang isang anak ay naglustay at kinuha ang kanyang kalahati ng kanyang kayamanan o ang kanyang parte at pagkatapos siya ay nagbalik. Maaaring sasabihin mo, halimbawa sa inyo, o sige, pinayagan mo. Ikaw na mayamang ama, na ibinigay mo ang parte ng iyong anak at pagkatapos ay babalik yan. Or sasabihin mo kaya na, o sige, ibibigay ko ang mapilit ka, matigas ang ulo mo, hindi kita makastigo at hindi kita madisiplina, ibibigay ko ngayon ang iyong mana. Subalit, pagkatapos niyan, dadalhin mo ang iyong mana na wala ka ng amang babalikan. Yan. Or sasabihin mo, ituturing na kitang patay. Yan. O wala na sa pamilya sapagkat ikaw ay umiiwalay na. Ganon Kaya kapag nagbalik, anong sasabihin mo? Pero, daratang nena naman ano ko na naman kayo, buri ng gawan. Ayan. O pag nabalitaan mo pabalik pa lang sa inyong bahay, binibigyan mo na ng instruction ng mga nasa bahay na huwag niyo siyang papasukin. Huwag niyo siyang tanggapin. Tawagin niyo ako kapag siya'y dumating. Siguro, ito ang ating magiging reaksyon. Subalit dito, kung makikita natin, ang ama na nagbigay ng kapahintulutan na atin ng kayamanan, ano ang kanyang ginawa? Ang ginawa ko niya, tinanggap niya ang anak. At kanya itong inihintay araw-araw. Paglayas ng anak ay hindi nagsara ng pinto at ito ay iniintay niya. Maaaring araw-araw ay tinitingnan niya, tinatanaw niya ito. Ilang kayang araw, ilang linggo, ilang taon. Maaaring taon ang bibilangin dito sapagkat dala niyang kayamanan. Totoong mayaman, marami siyang alila. At pagkatapos ay hindi naman malustay doon sa isang buwan yan. Dito, nilustay ito sa isang bagay na kung saan maaaring wild siya. Kaya naubos ang kayamanan. Subalit anong sinabi nung nagtaggutom, siya ay nagpakaalipin sa isang lugar na kanyang pinuntaan. Kaya nga siya ay sinugo sa mga nag-aalaga ng baboy. Pero meron nung isang magandang sinabi rito na kung saan yung sa 17, ito ay tumimo sa aking puso. Sabi nga, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I'm starving to death. So, senses. Mayroon inihintay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung senses. Yung mitauan ka, hana. Malambat ka nga alang isip. Pero bigla kang mitauan. A senses. Ito, natauan siya. At dito makikita natin sa ating mga punto kung papaano ang Diyos na mayroong isang ama na proseso na kagaya niya na ito ay kanyang ginawa. God is a God of second chances because His love always hopes. May pag-asa. Dalawa ang, kung titingnan natin ito, hindi lang one way. Pag-asa na kung saan umasa ang bata na babalik sa ama, tatanggapin.
At umasa rin ang ama na darating ang kanyang anak. So dito kung makikita na, is love is always hopes. Sa pag-ibig, laging may pag-asa. Kaya kung mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong mga anak, huwag mong sabihin na hindi na sila magbabago. Magbabago pa sila. At sila ay babaguhin ng Diyos. Amen? Huwag mo tayong mawalan ng pag-asa kung mahal mo siya. Kahit ano na ang kanyang ginawa, kahit ano pa, pabigat man yan o bagay na masakit, sapagkat siya'y mahal mo, mayroon pa rin pag-asa. Amen. 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in the evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, and always persevere. Napansin niyo po ba sa ating binasa na parating mayroong always? Hindi isang beses lang, kundi always. Always ang lahat na, always protect, always trust, always hopes, always persevere. At dito, kung minsan sa mag-asawa, kung minsan mag-asawa nga sila, pero yung paggamit lang ng toothpaste, sabi niya, mahal niya siya, pero di ba, nakita niya sa banyo, yung paggamit ng toothpaste, apas lana, libutad, kaya kitang kaya. Sabi niya, di ka na natuto naman eh. Dapat dito mo pipindutin yung toothpaste eh. Pinag-aawayan. Kasi nga, tinitingnan niya kung kailan siya magkamali. Pero dito sa ating binasa, ano ho ito? Ito ay ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoon ay nagbata. At ang ating Panginoon ay lagi niya tayong pinoprotektaan. Lagi niya tayong pinagkakatiwalaan na tayo lalakad ayon sa kanyang panuntunan. And always hope. Umaasa din ang ating Panginoon na babalik tayo sa Kanya at magre-repent sa ating kasalanan. And always persevere. At umaasa rin ang ating Panginoon na tayo magpe-persevere. Kapatid, napakayaman na kwento na kung saan na parable na sinabi ng ating Panginoong Yesus. And His love always hope, and 2 Peter 3:9, the Lord is not slow keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay masadlak o ayaw niya tayong mapahamak. But everyone to come to repentance. Alam niyo, ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong namamatay na wala sa Kanya. Maaaring sasabihin natin kapag kaaway mo ang tao, bagay na kasi pabaya ya kay lipunan, sabi nga nun. O kaya, pabigat na sa lipunan yan. Sakit ng ulo ng syudad, kaya mabuti nga, nahuli siya at napatay. Sa ating persepsyon, ganito ang ating kaisipan. Yung parang natutuwa ka. Yung parang naalisan ka ng tinik sa lalamunan. Subalit ang ating Panginoon, hindi ho ganon. Ang ating Diyos, sa Ezekiel 18:23, ang sabi niya, do I have any pleasure at all the wicked should die? Ako ba ay nasisiyan sa mga makasalanang namamatay? Say the Lord God, and not that He should turn from His way and live. Ang sabi ng Panginoon na siya ay natutuwa kung ang isang makasalanan ay umingi ng tawad at bumalik sa ating Panginoon. His love is always hope. Ito ho ang kaugalian ng ating Panginoon. Laging tinitingnan niya kung saan kanya magamit. Hindi tinitingnan ng iyong kainaan. Hindi tinitingnan ng ating kamalian. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano at paano mo gagamitin ang buhay mo para sa Kanya na makapagbigay kapurihan. Gahano man ang iyong kasalanan, kapatid, subalit laging naghihintay ang Diyos. Kaya nga lang, huwag nating ubusin ang second chances na ibinigay ng ating Panginoon. Luke 15:20,
He got up and went to his father. But while he was still a long way of his father, saw him, and he was filled with compassion. Filled with compassion. Like our everlasting Father. Or ang ating Panginoong Yesus na kung saan na siya ay hindi nawalan ng compassion sa bawat isa at sa bawat isa't isa sa atin. Compassion for him, and he ran to his son, drew his arm around and kissed him. Hindi niya sinabing, amoy ano ka? Amoy baboy ka. Sige, magligo ka muna bago tayo magkwentuhan. Hindi ho ganun. Sa tanaw niya na malayo ay kanyang nakita, tumakbo ang ama. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nagdesisyon sa ating buhay na tayo babalik sa Panginoon, one step na kung saan na tayo ay mayroon desisyon na tayo ay magre-repent at tayo ay babalik sa ating Panginoon. Ang Diyos, patakbo kanyang yayakapin at ang kanyang presensya. Hallelujah! Patakbo. Hindi kayo re-refuse. Hindi ka susumbatan. Kundi instantly, andyan ang Panginoon. At dito po sa kasaysayan ng mga Udyo, pinag-uusapan namin noong kami ay rito. Alam niyo ba ang mga Udyo kapag sila ay, mayroon silang tunika yung parang nakasaya sila, kahit lalaki. Di naman sila makatakbo kasi limit lang yun eh. Pero itinaas niya sigurado ang kanyang damit. Itinaas niya. At alam naman na kahiya-iyaw sa kanila yun. Yung parang inubad mo yung sarili, pinakita mo. Hindi naman siya makatakbo na hindi aawakan ng ganoon. Kaya tumakbo siya. Hindi niya inisip na makita siya nakahiya-iya. Maging ang ating Panginoong Yesus, sinubad siya. Hindi inisip ng Panginoong Yesus na siya'y kahiyaya, ubad. Samantalang ang kanyang tunika ay ginawa at pinakamaal na damit noong panahong yun sa mga Udyo. Pero ginusto pa niya na maubaran siya upang ang kanyang pasensya, upang ang kanyang pagtitimpi, upang ang kanyang pagbabata ay matapos niya alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Kaya nga po, napaka-importante. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo makumpara, hindi mo maunawahan. Sabi ko nga, mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos. Sige, makasalanan kang tao, makasalanan ng isang tao, pumatay siya, nagnakaw siya, nag-rape siya, o lahat ng kasalanan. Pero isang araw na kung saan na siya ay babalik sa Diyos, natutuwa ang Panginoon at maraming anghel na papalakpak sa langit. Maaaring sabihin ng tao sa tao, unfair. Ako hindi gumawa ng masama, pero siya ginawa siya ng masama. Ang Diyos mahiwaga ang kanyang pag-ibig. Malalim, mataas, malawak, na walang hanggan. Basta't ang tinitingnan niya ang iyong puso. Kaya bantayin po natin ang ating puso para sa Diyos. Amen. The second chances of God's love, God is a God of second chances because His love always forgives. Dito ho, 1 Corinthians 13:5. Love keep no records of wrong. Ang pag-ibig raw ay hindi nagmamarka ng kamalian. Hindi sinasabing, ayan may kaisana ka, may kayaduan ka, may luna ka, sige, isang pa. Hindi ganon. No records of wrong. Sapagkat kung mahal mo ang isang tao, lahat ng kanyang kamalian ay kaya mong tanggapin at kaya mo siyang turuan. Kung mahal mo ang isang tao, ay kaya mo siyang alalayan. Proverbs 10:12. Hatred stir up conflict, but love covers over all wrongs. Kaya hindi natin masisi yung iba kung minsan kapag mahal niya ang kanyang asawa at kahit anong ginawa ng kanyang asawa ay gusto pa rin niyang makasama na, gusto pa rin niyang maayos ang kanyang buhay na isang buong pamilya at ikaw naman na kapatid, sasabihin mo sa kanya at sinusumbatan, nasisiraan ka na ng ulo.
Ganun na nga ang ginawa ng asawa mo, pero pilit mo pa rin siyang pinakakisamaan at pilit mo pa rin siyang gustong makasama. Ano ka ba? Kaisipan ng tao na kung saan na tayo ay mayroong ganti kagad. Hindi isang bagay na kung saan na kung anong ginawa niya, kailangan gantihan mo. Ganyan tayo eh. Ngipin sa ngipin. Pero ang Diyos hindi ganon. Sabi nga ni Pedro, Lord, ilang beses po ako magpatawad? 7 times? 70 times 7. 429 ba yun? Days. Or sa 429 days, a year is equivalent of 365 days. 425. Meaning, every day siyang nagkakasala. Lampas pa sa halos araw-araw siyang nagkakasala, subalit ang Diyos ay nagbibigay ng patawad. Amen? Ganyan mo ang Panginoon. And then, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo magpatawad. Luke 15:20, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms and around him and kissed him. Inalikan niya. Yung puno siya ng compassion. Hindi niya inalintala na siya mabaho, walang inanakit, walang bagay na kung saan na sinabi. At alam niyo po ba na sinasabi ng batang ito na gawin mo na lang akong isang alila na kagaya ng upaan. Huwag mo na akong ituring na anak. Subalit, ang ating Ama, magpakaalipin ka man sa iba, tutubusin ka pa rin ng ating Panginoon sa iyong pagkasadlak sa pagkaalipin. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. At hindi ka niya bibitawan. Maaaring ikaw ay bumitaw, subalit ang ating Panginoon, hindi ka niya bibitawan. Sapagkat puro ang pag-ibig niya at binibigyan tayo ng second chances. At dito makikita natin na kung saan isang bagay na ang karakter ng amang nasa langit ay pinoportray ng amang dito na pinag-uusapan natin. Siya ay nagbata. Siya ay naghintay. Lahat, araw at gabi, iniintay niya ang kanyang anak. Alam niyo ba, ang ating Diyos ay hindi naman kumukurap at walang iniindang na araw at gabi. Kasi sa Kanya ay walang araw at walang gabi. Isa lang sa Kanya sapagkat siya sa Kanyang presensya, walang lumulubog na araw, walang sumisikat na buwan. Pero ang Diyos, laging naghihintay sa bawat makasalanan. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos natin, hindi natin nauunawaan. Hindi kailanman mauunawaan yan, kapatid. And God is a God of second chances because His love always restores. Nung una, siya ay always hope, pag-asa, umaasa siya. And then, His love always forgive, nagpapatawad. And ngayon, at nakahuli sabi nga, His love is always restores. Nagre-restore. Kaya, kung mahal mo ang isang tao, i-restore mo. Hindi mo siya yuyurakan. Hindi mo siya susumbatan sa kanyang kamalian o kanyang kainan o bagay na kung saan na hanggang sa panahon na siya ay masira sa kanyang buhay kapag ito ay sinusumbatan mo. Sasabihin mo nga, bopol ka kasi yan. Wala ka kasing utak. Pag gano'n ang ginawa mo, kapatid, walang ni katiting na pag-ibig ay wala ka. Sapagkat His love, sabi nga, God is a God of second chances because His love is always restores. Luke 15:21-24, sabi nga, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on, and him put a rings on his finger and sandals of his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again.
he was lost and is found. So they began to celebrate. Nakita ho natin. Quick, sabi niya. Nagsasalita ang anak. Ama, nagkasala ako. Huwag mo na akong ituring. Shh, sabi na. Hindi na pinatuloy ng ama ang kanyang sinasabi. Maaaring tinakpan niya ang kanyang bibig o maaaring gumanon siyang ama. Huwag na. Kumisan tayo ganun eh. Di ba? Pag puspos ang anak mo na umingi ng tawad yung parang talagang subsub siya. At marubdo, sasabi, tama na anak. Huwag na. O sasabihin mo, tama na. Ganyan ang ating amang Diyos. Tinitingnan niya ang kalagayan mo bilang anak kung papaano mo isubsob ang iyong sarili sa pagpapakumbaba at pagbabalik doon sa Kanya na kung saan inaamin mo na ikaw ay nagkamali at nagkasala. Walang makakagawa nito kundi ang Diyos. At bakit nagagawa natin ito? Sa biyaya ng Diyos na pag-ibig niya na sinalin sa bawat isa sa atin, ito ngayon ay ating nagagawa sapagkat mayroon tayong Diyos na gumagawa sa ating buhay at ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok upang magawa ang mabuti at upang magawa na ikaw ay umibig. Ito ho ang kadahilanan kung bakit kinakailangan na tayo ay magpakalalim at magkaroon pa ng isang matibay na relasyon sa pananampalataya sa ating Panginoon upang ang kanyang kaugalian ay ating makuha sa ating sarili. At ito ay ma-apply. Kapag ito ay nangyari, isa kang matagumpay na Kristiyano na mayroong mababang loob at ang Panginoon, siya ay nabibigyan ng kapurihan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito ho, tingnan natin. Kaya binigyan siya ang ama ay nagsabi kaagad na madali kayo, sabi niya sa mga maid o sa mga katulong, madali kayo. Kunin ninyo ang robe. Kasi marumi siya eh. Nagpakalipin. Kunin niyo ang robe. At ang sabi pa, put it him and put the rings. Kunin niyo ang singsing. Ipasuot natin sa kanya at kunin yung sandalyas. Kasi ang isang alipin ay wala hong yapak na sandalyas yan kapag ikaw ay alipin. Inalipin ka, pagkatapos uubarin ka lahat eh. Kayo nakapanood na ba kayo ng pelikula sa mga nasa una na kung saan sa mga kingdom? Uubarin lahat yan. Aalisin lahat yan sa kanya. Ibig sabihin, halipin ka. At dito, ni-restore ng ama na kung paano ang nawala sa kanyang anak. Binalik kung alin ang nawala sa kanya. Ibig sabihin na ito ay isang bagay na pagpapakita na tinanggap muli bilang anak siya. Tinanggap siya bilang anak. Kaya, ang sabi, quick, bring the best robe and put it him. At dito sa kauli-ulihan, sabi nga, ito ay nakita ni Pastor Ron, sabi nga sa amin eh. Titingnan natin yung verse, yung verse 23, sabi nga, bring the fattened calf and kill it. Di ba itong ama na pinag-uusapan natin ay maraming alila, maraming baka. Subalit, pag alis pa lang ng kanyang anak, ay meron na siyang itinabi na alam niyang babalik ang kanyang anak, magse-celebrate sila. At anong sabi? Sabi niya dito, bring the fattened calf and kill it. Kunan niyo itang pepatabata mong baka. At patayin niyo na magpiesta mo. Ulin din tangyin ka na akong anak, may tene, kinabeya, at may walayad, agpangke. Hallelujah! Alam niyo po ba na kapag mayroong isang ligaw at mayroong isang tao na wala kay Kristo, kapag dinala natin ito sa paanan ng Diyos at kapag siya ay bumalik sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagsasaya sa langit at sila'y pumapalakpak na kagaya natin. Kaya nga po napaka-importante ng bawat isa sa atin na maibigay at ma-share natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong makasarili.
O wag nating sabihin sa atin, ligtas ko, paborin ko lang, masyas labuntok. Buri na yung karokan eh. No. Alam niyo ang ating Panginoong Yesus, nung makita niya ang mga tao na tuliro, di alam kung saan ang punta, maaaring iba-ibang direksyon. Nabagabag siya. Kaya ang sabi ng Panginoon ay, maraming aaniin, subalit kakaunti ang mga magtatrabaho, ang mga umaani. Kaya ano pang sinabi niya? Ipanalangin ninyo sa Panginoon na darami ang mga harvester. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy ka, mag-harvester ka. Ay, wala. No. Kapahintulutan pa rin ng Diyos kung ikaw ay gagawin niyang harvester. Kaya ang sabi ng Panginoon, idalangin ninyo sa Panginoon na marami ang maghahani. Kaya kapag nananalangin ho tayo, ipanalangin natin na marami ang maghahani. Kung minsan tinutulak mo kaya lahat ng kanyang ginagawa ay kapalpakan Kung minsan ay sumusunod siya sa iyo, hindi sumusunod kay Kristo. Marami nga mas kilala nila ang pastor kaysa Jesus, kaysa ating Panginoong Yesus Kristo Kapag siya nagkasakit, pastor, pag-pray ko po. Pastor, pag-pray ko po, munta ako po Kenny. Alam niyo kapatid, kapag ganyan ang kaugalin niyo, higit ninyo ang kilala ang inyong pastor kaysa ating Panginoong Yesus na pinanggagalingan ng kapangyarihan at pinanggagalingan ng blessing. Matuto tayo na higit nating kilala ang nagbibigay ng anointing sa mga pastor. Kaya kapag ikaw ay dumiretso, parang binabalik mo pa yung Old Testament na kung saan ang kasalanan mo ay patutubos mo sa kanya Yung uutusan Alam niyo kaya sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus nung sabihin niyang, it is finished, at ang tabing na namamagitan sa atin na hindi ka makapasok sa kabanal-banalang dako, ito ay nahiwa. Bumuka. Kaya meron ka ngayong access, kapatid, bawat isa sa atin, na tayo ay nakakarating sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Pwede tayong tumawag sa Kanya directly. Makikita po natin dito, the meaning of robe and rings and sandals. Robe represent righteousness and salvation received from Christ. Di ho ba na tayo ay mayroong baluti na kung saan in Ephesians 6, 10 to 20, nakalagay doon yung isuot mo ang baluti ng katwiran, isintiron mo sa iyong yung brace, yung sa waist, at maging itakip mo ang katwiran sa iyong dibdib, maging ang helmet ng kaligtasan. Sandals, yung sapatos na pagdadala ng mabuting balita sa iyong paglalakad. Ito ay mayroong mga kaulugan sa amin, represent righteousness and salvation received from Christ. Yung righteousness na minana natin sa ating Panginoon, kinakailangan na may pagpatuloy natin ito upang sa ganoon, tayo ay makaingkayat sa mga tao na mayroon tayong salvation na kagaya ng aasamin nila at sila din naman ay mahitid natin sa paanan ni Kristo. Isaiah 61:10, sabi nga, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me in a garments of salvation and array me in a robes of His righteousness. Pinatunayan ito ng aklat ni Isaiah na mayroon tayong robe of righteousness. Suot mo ang katwiran, balutin ng katwiran, kapatid. Suot-suot mo yan. At huwag mo ngayon na marumihan yan. Sapagkat kapag yan ay narumihan, hindi ka makakapasok sa langit at palagi mong nirurumihan, ay hindi pwede. As a bridegroom adorns in head like a priest, and a bride adorns herself with her jewels. Di ba sabi sa John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. Nalilinis tayo at nililinis ang ating budhi, maging ang ating sarili ng salita ng Diyos. However, paano tayo magiging malinis at tayo ay magiging karapat-dapat sa Diyos? Every day, every time. Dito natin iasa ang ating sarili. Sapagkat ito
ay sabon ng Panginoon na lilinisin ka at lilinisin ang ating espiritu at kaluluwa. Amen? Kasi kung wala kang knowledge dito, paano mo malilinis ang iyong sarili? Paano ka magkakaroon ng proteksyon? Bawal na pala, pabalo Kaya nga, dito sa ring, sometimes ang ring ho ay should use to seal a letter to testify the genuinity, ang sulat. Kung sa kasaysayan, makikita. Pero ang ring, mostly, lalong-lalo na ang wedding ring, ay bilog at walang putol. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang putol. Constant. Walang putol ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung minsan naman, yung mga singsing ng mga hari nung panahon yon, ginagawang pantatak. Na kung saan na ito ay nire-represent nila na totoo. At ito ang katunayan. Kaya dito, sabi nga, symbols of identity in Christ and covenant with God as our Father. Ito ay tinatakan ka, kapatid. At ang tatak na yan ay ang banal na espiritu na nasa sayo na itinatak ng Diyos at ikaw ay kanyang pag-aahari. Amen! Mayroon po tayong tatak ng banal na espiritu. Tayo ay binigyan na ng tanda ng Panginoon. John 1:12, yet to all who do receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Tayo'y naging anak ng Diyos. Di ba kayo natutuwa doon at hindi natin pwedeng palakpakan ang ating Diyos? Sabi nga, yet, to all who did receive Him, ang sino man tumanggap kay Kristo, to those who believe in His name, ang sino mang naniwala na ang pangalang Jesus ang siyang ibinigay dito sa lupa, sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao ayon sa Acts, na kung saan na walang ibang pangalan, He gave the right to become a children of God. Amen! Because Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lamang, 46 sa John. Walang ibang ibinigay na pangalan in the book of Acts na kung saan na ikaliligtas ng tao sa silong ng langit maliban sa pangalang Jesus. Kaya nga, bawat isa sa atin, mayroong pagpapaalaga sa bawat ginagawa ng Diyos sa araw-araw nating buhay na kung minsan tayo ay kanyang kinakausap. Sandals. Sandals signifies sonship to set free from slavery. Kaya nga, nung binigay siya ng sandals, hindi ka na alipin ngayon, anak. Kundi ikaw ay aking anak. Luke 15:15. Then he went and joined himself to a citizens of that country and that sent into him in his field to feed swine. Magpakain ng baboy. Kung nakikita natin, alipin siya Wala siyang damit, wala siyang sapat, wala siyang sapat o sandalyas na kung saan naapakan. And then Romans 6:16 sabi niya, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slave, you are slave of the one you obey. Nagpakalipin siya dahil hindi na siya makakain. Wala na siyang makain, nagpakalipin siya. Whether you are a slave to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Kung kanino ka nagpakaalipin ka sa kasalanan, leads to death. Kaya nga kapatid, kung gusto mong maranasan ang restoration ng Panginoon, umakbang ka ng isang akbang para sa Kanya. At gawin mo ito ng punong-puno ng pagpapakumbaba sa Kanya. And then, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kailanman, hindi magtataboy ang Diyos. At dito, di baling tayo ay slave of Christ. Sabi nga ni Paul, ako ay slave ni Christ. Kung tayo ay alipin ni Kristo, ang makikita sa atin ay yung identity ni Kristo o yung buhay ni Kristo na kung saan na tayo ay sumusunod kay Kristo. Hindi po tayo pwedeng susunod sa iba.
sa isa at pagkatapos kay Kristo. Di pwedeng iserve ang two masters. O mag-serve ka ng pera o mag-serve ka kay Kristo. Piliin mo ang negosyo na iwan mo ito, pagkatapos ay wala ka muna kay Kristo. Di po pwede yun. In John 8:34-36, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sins in a slave of sins, ang sino mang nagpapakailipin sa kasalanan, sabi niya, and his slave does not abide in the house forever, but as sons abides forever. Kung anak ka ng Diyos, kung nirestore ka ng Panginoon, ay huwag ka ng kagaya ng baboy na nilinis at pagkatapos ay babalik sa putik. Kaya sabi niya, para kayong baboy. Lininis kita pagkatapos ay bumalik ka sa putik. O para kang aso. Aso na kung saan na nagsuka, pagkatapos ay umalis ng konti, binalikan mo at kinain mo. Ito ang sinasabi rito. Kaya manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? You love me? Yes, Lord. If you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ako, obey mo ang commandments, sabi niya. At dito, John 8:34-36, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sins in a slave of sins, and a slave does not abide in the house forever, but a son of abides forever. Therefore, if the sons make you free, you shall be free indeed. Tayo hubay pinalaya ng Diyos. Amen, of course. Kung pinalaya na tayo ng Diyos, manatili tayong malaya. At ang ating kalayaan ay huwag nating gamitin sa pag-aabuso sa ating mga sarili. Kundi ang kalayaan yan ay ating ipamalas sa ating Panginoon na nakikita niya ang kalayaan ay para sa Kanya. Amen. Amen. Napaka-importante po na ang second chance ay ating makuha. Subalit, hindi mo rito nagtatapos. Sasabihin ng, ay, makanya niyo pala yung Ginoo. Ay, kasanting na rin, ang ganda ng ang sermon ngayon. Hindi nagsasawa ang Panginoon. Hindi nagsasawa. At sasabihin na iba, kung gano'n, sa susunod na taon na lang ako magbabago. Mag-enjoy pa ako. Kasi hindi naman nagsasawa ang Panginoon eh. O kaya sasabihin ng iba, kung gano'n, sa susunod na buwan na lang ako magbabago. Gawin ko pa nila. Alam niyo ho, pagkatapos natin mag-review, bibigyan natin ng konklusyon nito upang sa ganoon, hindi matatak sa inyong kaisipan at puso na ganito ang gagawin mo, kapatid. The second chances of God's love is always hopes. His love is always forgives. His love is always restores. God, the second chances are only available while a person is still alive. Ulitin ko po, God is a second chances are only available while a person is still alive. Habang buhay ka, kapatid. Habang buhay tayo, mayroon pa tayong second chances. In Hebrew 9:27, just a people are destined to die once and after that to face judgment. Habang lumalangoy ka doon sa ginagawa mo na iniisip mo na second chances, namatay ka. Sino bang nakakaisip niyan? Sino ba ang may hawak ng buhay kundi ang ating Panginoon? Ngayon, abusuin mo yon. Aabusuin mo ang second chances ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga, kung narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, ito ang kaligtasan sa araw na ito, ay tanggapin mo at ipamalas mo sa iyong sarili, kapatid. Pang-awakan mo ito. Huwag mo ngayahan na maubos ang second chances. Life is too short. Di mo alam. Anytime, in a blink of eyes, mamamatay ang tao. Kaya nga, warning, we lose the chance of salvation by grace if we deliberately keep on sinning. Ito ang warning. Sa Hebrew 10:26-29, sabi nga, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, who is the knowledge of the truth?
the one and only Lord Jesus Christ. No sacrifice for sins is left. But only fearful expectation of judgments and raging of fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2-3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to punish who has trampled the sons of God underfoot, was treated as an unholy things the blood of the covenant of sanctified them, and who is insulted the Spirit of grace? Inabuso mo ang biyaya, or sa pagkalinis mo kay Kristo, inalipusta mo pa rin ang ating Panginoon. Batid, this warning, we lose the chance of salvation by grace if we deliberately keep on sinning. Kailangan na tayo ay lumayo sa kasalanan habang may panahon pa. Sapagkat God's love is constant and patient and welcoming. He will search for us and give us opportunities to respond. Iniintay niya. But we will not force us to come to Him like the fathers in this story. Di ka pepersain na magbalik sa Kanya, kapatid. Patient nga ang Panginoon. God waits patiently for us to come to our senses. Yung senses natin. Patiently siya, na iniintay niya, kailan ka magkakaroon ng balay kagaya ng bata na alibuga. Kailan kapilang kami gising. Sabi na, kapilang kami gising, sabi na. And Luke 15:17, daragdag ko lang po, when he came to the senses, binabalik ko lang ho yung Luke 15:17, sabi nga, when he came to his senses, he said, how many of my fathers are servant have food to share, and here I am, starving to death. Anya hong migising niya nung sinabi niya, ay, kitang kang tatang ko, nakalpamangan. Nyaman yad kong tawad. Bigla yung migising. Nagising siya bigla. Ikaw, kapatid, kailan ka magigising? Nasa iyo, ikaw ang nakakaalam ng ating Panginoon. Kailan ka magigising sa katotohanan? Kaya nga po, sa umagang ito, tatanggap tayo ng banal na punan. Nawa tayo magising sa katotohanan. Pag sa ganoon, di tayo datnan ng mga disaster sa ating mga buhay. Sige po, tayo po ay tumayo at kumuha tayo ng elemento. Tapos sabay-sabay po tayong kakain at iinom ng banal na punan at ating ipapanalangin ito.